nyo. Ako na mismo magpapatay sa inyo. Para maging 0% ang mga demonyo. Kayo, pito kayo, demonyo kayo. Ang magpatalo sa masamang espiritu, manalig ka kay God. God? Opo. Sabi yung God, si Christ, si Christ! Kababayan, magandang hapon pong muli. Kung natatandaan nyo yung upload namin nakaraang araw lang na isang teacher na inaabot namin sa kanyang kwarto na hubot-hubad, binihisan natin. At sabi niya, tinanong ko siya kung saan nahiga. Sabi niya sa akin, gustuhin man daw niya, ay ayaw niyang humiga sa simento, pero wala siyang magawa dahil wala siyang higaan. Kaya ngayong araw na ito mga kababayan, muli kaming bumalik para bilhan po siya ng papagman lang. Bagamat hindi ko pa nakausap yung kanyang pamilya, pero eto, bumili tayo ng pagkain ni teacher at saka papag para naman kahit di ko pa nakausap yung kanyang pamilya ay matutulungan na natin si teacher. Eto mga kababayan, bumili tayo ng papag. Mag-isa lang naman siya mga kababayan. Kaya ay yung Jollibee meron, yung pagkain. May pagkain patingin. Okay, sige, hawakan mo lang muna dyan muna, titignan natin, ha? Okay, tara. Hello po. Dito kami ulit. Hello? Ito yung anak na bunso. Ay, bunso. Ilang taon ka na? 14 years old po. Ilan ba yung anak ni teacher? Apat. So ikaw bunso. Yung panganay ilang taon? 23 po ata. 23. Opo. Saan dyan si nanay? Pwede na yung makausap? Tanong ko po kuya, umalis po kasi sila eh. Umalis si nanay mo? Opo, napunta po sa Dagupan, pinapagamot po daw sa ospital. Dinala sa Dagupan na si nanay? Opo. Mabuti naman. Sinong nagdala? Yung kapatid po, doon sa iglesia po, si Carowena po. Kinuha na. Opo. Mabuti naman kung ganon. Sinama nung yung kapatid niyang pangatlo. Siyang nagkatulong doon. Kailan kinuha? Noong nakarang araw po, nung Sabado po ata. Biyernes, Sabado kahapon, Biyernes. Biyernes. Sige, okay. At least naging okay na. At least may nagkuha na. Kasi di ba matagal na siya nakakulong dyan? Opo. Mama mo yon. Opo. Anong pangalan mo? Paul Arjan po. Ang papa mo nasaan? Nasa Cavite po nagtatrabaho pero tawag nito, may sakit po doon. Nagkakausap naman kayo ng papa mo. Apo. Very good. No? Pero bakit matagal na siya? Ilang taon na lang mama mo dyan? Mga 2 years po kalahati. Nag-aaral ka? Apo. Anong grade ka? Grade 7, Very mag-grade good. 8 na po sa April. Saan ka nakatira ngayon? Dito po sa Panahon, para sa Barangay Kuliling po. Hindi, yung bahay mo. Dito po. Dito mismo? Apo. Saan kayo natutulog dyan? Doon po sa loob, yung parang po, may upuan po na tsaka higaan, yan lang po. Saan kayo kumakain, nagluluto? Diyan din? Opo. Okay. So yun, mga kababayan. Nasa na siya? Nasa Dagupan. Dagupan, nasa pagamutan na siya, yung nanay nyo. Mga pulis din po kasi yung mga nag-rescue po. Bakit mga pulis nagpunta? May kasi nung nakarang araw po, may nagawa po siyang sunog. Sino? Mama ko. Yung nanay niya, napunta dyan sa kabilang barangay, may sinunod na bahay po. Pwedeng pupunta po tayo para marinig lahat ng kwento. Sige, orong dito. Dito na lang. Dito tayo. Okay. Pero nagtataka lang ako, nung nagpunta ako dito, nandyan lang siya, sabi niyo nakakulong lang. Tapos ngayon babalik sana ako, wala na, kinuha na ng mga pulis. Opo. Ano yung sunog na sinasabi tayo? Bahay. May nasunog pala ng matanda rin. Diyan pa ito sa kabilang barangay, sa may barangay. Paano nasunog? Pwede ba ikwento niyo sa akin ano nangyari? Hindi ko masyadong kasi wala ako dito, mayroong pinuntan ako. Yung mga tao dito, saka nagtaka kami bakit may dumaan na bumbero, tapos sinasabi nila, yun nga raw na nanay niya, may sinunog na bahay daw dyan, meron pa nga namatay daw na matandang babae. Bakit nangyari nun pa? Sabi si Sally raw,
Sabi nandoon, kilala din yung nanay niya dyan kasi dyan sa barangay sa Pilit eh. Mm-mm. Kaya, tapos nag-aantay kami bumalik dito, hindi na nabalik, dinala na sa bayan, sabi nila, tapos kahapon, yung anak niyang pangatlo, yun ang kinuha ng pulis para. Yun pala yung kuya ko. Dahil Biblia po. Sige, kuhaan nyo lang. Ba't kaya dito? Kahit demonyo kayo! Ayan. Ba't sinabi ba pumunta kayo dito? Hayaan nyo lang. Sige. Biblia po. Ha? Biblia po. Mm-mm. Kung kaya nyo maniwala sa akin, bukas, unang trampeta. Hindi ako natatakot sa inyo. Mga demonyo kayo. Hindi nyo nga po kayo tigan ng tutukan eh. Bilahin po. Anak din ni nanay ito. Ah, ito yung panganay. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7 kayo. 7 kayo. Hawak kayo ng demon god na ugad. Ha? Sige nyo, kaya nyo ako. Ha? Subukan nyo ako saktan. Pag sinaktan nyo ako, mamamatay kayo. Alam nyo bakit? Ako ang pinakamalakas sa lahat. Di ako takot sa inyo. Pangalan mo, kuya? Alfonso Estabelio Reyes. Oh. Hindi kami masamang tao, kaibigan po kami. Pwede ba may pagkaibigan sa'yo? Hindi pwede. Bakit? Hawak kayo ng demon god. Ay, hindi po. Ang sasabihin ko sa inyo, Opo. di ako pwedeng utusan. Kayong mga kumakain ng karne, kayo nagkakasakit, Mm-mm. nasa surgery, na hospital, tumataas sa mga bayarin ninyo. Alam ko ang mga yan. Ha? Pwede may pagkilala sa'yo? Ako si Daddy Frankie, kaibigan mo po. Di kita kaibigan. Traidor ka po. Ay, hindi. Ngayon lang tayo nagkita eh. Kaya ano sabi nyo, didirect ko na lang kayo. Ito na yung sinasabi ko, one day madedemanda ako, one day makukulong ako, pero masaya ako. Kasi nangyayari na itong revelation. Kasi kayo, alam nyo, natatakot na kayo, na mamamatay na kayo. Kasi ako na pinakamataas sa lahat. Ako na mismo, magpapatay sa inyo. Para maging 0% ang mga demonyo. Kayo, 7 kayo, demonyo kayo. Hawak kayo ng mga demonyo. Pero yung may-ari ng katawan nyo, sinaniban nyo? Ha? Sila mismo papatay sa inyo. Mga angels ko, sila mismo papatay sa inyo. Pinuntahan lang namin yung nanay mo para bigyan ng pagkain, bigyan ng papag. Ano sabi ko? Nagdala ako ng papag para sa mama mo. Hindi ako utos-utusan. Opo, hindi ka naman namin utusan, may pagkaibigan lang. Gusto lang namin makatulong sa'yo, bro, sa pamilya mo. Hindi pwede. Kasi kapag nakapagkaibigan kayo sa akin, Opo. kain nyo yung buhay na nagbibigay walang hanggan, pwede nyo ako ulit trade rin. Di na kayo mabubuksa. Ha? Kaya ginagawa ko na. Kasi di kayo tumitigil. Ha? Anong trabaho mo kaya? Saan ka galing? Huwag mo akong tanungin. Huwag mo akong tanungin, demonyo ka. Alam niyo yan. Alam ko ang nangyayari. Revelation nangyayari. Kapag ako nag-fail, diretso kayo mamumuhay. Alam niyo yan. Alam niyo sa mga sarili niyo. Ha? Kaya wag kang magpatalo sa masamang espiritu, manalig ka kay God. God? Opo. Sabi yung God, si Christ Jesus, na demonyo. Hindi. Si God, hindi demonyo. Si God, powerful sa lahat. Hindi na ako makipagtalo sa inyo. Mananahibig lang ako. Yeah, Pwede mga sabihin niyo na. Kausap ko yung kapatid mo. May dala kaming pagkain. Kumain ka na ba? Huwag niyo akong tutusan sa akin! May pagkain, may pagkain. Dalhin niyo na lang ako sa kulungan. Hindi ka pwede kulong. Ba't gusto mo makulong? Dahil masaya ako makulong. Di kawawa yung nanay mo, mga kapatid mo. Kawawang nanay ko. Opo. Kawawang nanay ko. Kayo mismo, nawak ni Demon God, na nag-uusap kapag wala ako. Iniisip niyo, baliw ako. Pero kapag kayo wala ako,
kasama si Demon God, nakapag-usap kayo, communicate kayo. Kala niyo, hindi ko alam yan. Alam niyo kasi ni Demon, yung isa na Demon. Pinahirapan ko na isa. Ito ako sino yung Demon yun. Ha? Yung baka. Ha? Yung baka. Ay, nung tumigil sa pakikipagtalo sa akin. Aalis ako dito. Sundan niyo ako, huliin niyo lang ako. Hindi na, kami na lang alis. Kami ang alis. Yun mga kababayan, mga kabarangay. Isa yun sa anak ni nanay na sabi nila may problema din. Mamatay na kayo mga demonyo! Patay ako, mamamatay kayo! Lalim ng kanyang dinadala mga kababayan. Demon God, nag-ride sa akin! Demon God, nag-ride sa akin! Patay ako! Pero may pag-asa pa. Matagal nang hindi pumupunta yung papa nila. Na-stress siya dahil sa tatay niya. Oo, siguro. Isa na rin yun sa dahilan ng ano. Ikaw kuya, huwag kang magpatalo ha. Huwag mo nang isipin ang problema ha. Ikaw ang pag-asa nila. No? Matagal na bang ganun yung kuya mo? Ano po lang po, nagsimula po sa January 15. This coming January na, last January lang? Opo. Nagsimula siyang ganun? Opo. Ano? Dahil lang po sa Biblia nung patuloy siya ng January 15. Nagbabasa siya. Opo. Tapos, Yun, nagiging gano'n siya hanggang sa uli. Gusto niya po iligtas yung mundo, pero nagtitiwala naman pa kami, pero sa huli, parang nagbabago po. nagbago siya. Gusto raw niya iligtas ang mundo. Opo. Baka naman basa lang siya ng basa tapos hindi nakakain, no? Parang sa ganun na rin po. O nagutuman kasi dahil sa sitwasyon nila dito mga kababayan sa hirap ng buhay. Kaya ikaw huwag kang magpapatalo ha. Kung ano naman po kasi, ako naman din naman po na nagluluto dito. Ikaw nagluluto. Diyan sila nagluluto sa karo kasi wala silang ano. Saan ka kumukuha ng pera nyo? Kay kuya ko po yung pangatlo po. Siya naghahanap buhay. Opo. Yun ang nagbabantay ngayon sa nanay niya doon sa tulungan. Yung pangatlo mong kuya, yun ang nagbabantay sa nanay mo ngayon. Opo. Paano nga ba nangyari? Balikan natin yung nangyari, sinunog ng nanay mo yung bahay? Opo. Paano kaya nakasiguro na siya ang nagsunog? Hindi po din po namin kasi sigurado kasi di po nila alam kung si mama ko po talaga may nangyari lang talagang gano'n na nasunod. Oo, di ba? Hindi naman natin sigurado. Pero ang tanong, bakit tiyempo naman na nakalabas? Nilak naman ni tatay yun, di ba? Pinalabas po ni kuya ko. Bakit niya pinalabas? Yung panganay po, pinalabas niya po para titingnan niya kung ano. Pero nung nagsigawan po daw sila, nandiyan sa... Yung kuya mong galing dito? Opo. Siya ang nagpalabas? Opo. Kasi nung hindi lang yan, bago may mangyaring sunog doon dati Frankie, pumunta dyan sa eskwelahan, hindi ko alam kung Lunes yun o Martes. Tapos may tumawag na teacher dyan sa pinsan ko dyan sa kabila. Ngayon sinabi sa akin, asan yung mga magkapatid? Sabihin mo nga sa kanila yung nanay. Giniising ko yung pangatlo na kapatid dito, natutulog dyan sa garong sa labas. Sabi ko, oy RJ, gising ka tayong nanay mo, punta mo raw sa doon sa school, andun daw, sabi ng mga teacher. Tapos sinabihan ko rin yun, yung kapatid niyang panganay na, oy ate, andun si ate, sama mo para iuwi yung nanay mo dito. Sinabihan ko na kaya ko pinakawalan para pero biniling ko siya na huwag siyang gagalaw dyan, sabi. Tsaka, huwag niyo akong pakikialaman, alam ko ang ginagawa ko. Subukan niyo pag may nangyari sa nanay ko, kaya mananagot, sabi, di pinadaan namin. Ito yung nangyari na pinakawalan niya uli. Kaya siguro dito dumaan sa likod. Hindi natin alam kung saan siya dumaan. May nangyari. Doon daw duman, nakita din ng mga taong nito, yung nandun sa barangay niya, mga babae. Kailan nangyari yung kahapon? O isang araw? Friday po. Friday. So, anong araw? Okay. Kailan tayo galing dito? Pero okay lang, at least, di ba, buti na lang sabi ko sa iyo tayo, di ba, ibalik ulit kasi pag may masamang nangyari, baka tayo sisihin. At least yung anak na panganay ang nagpakawala, kaya nakalayas. Okay. Bali, at least sa gaya ng sinabi, hindi natin alam kung sino talagang, kung ano ang pinagmulan ng sunog, hintayin na lang natin ang mga investigasyon, no? Basta ipag-pray mo na lang anak na sana gumaling pa yung nanay mo. Opo. Wala namang imposible pag nananalig tayo kay God, ha? Huwag mawala ng pag-asa. Opo. Mag-pray ka lang. Anong nararamdaman mo ngayon na wala yung nanay mo? Malungkot din po ng konti.
Tatay mo, Si papa ko po. Ayun nga, hinihintay ko pero parang sila na kuya ko na si panganay. Parang ayaw niya rin yan si papa. ayaw ng kuya mong panganay sa tatay mo. Opo. Pero nakikilala ka ng tatay mo. Opo, kilala. Ay, tatay mo, sorry, ng kuya mo, nakikilala ka niya. Opo. Hindi ka naman niya sinasaktan. Oh, very good. Kinakausap niya lang ako ng normal po. Normal pag ikaw ang kausap niya. Sige, pati yung kuya mo pala may problema din, no? Kailangan mapagamot din. Opo. Napakahirap naman. Wala na ba kayong mga ibang tita makatulong sa inyo? Yung mga tita po, namin iniwan na po kami. Iniwan na kayo ng tita nyo? Opo, kasi nawala na si lolo ko. Wala nang tumutulong talaga sa inyo rito. Anong trabaho ng pangatlo mong kapatid? Pancake po. Nagtatrabaho sa pancake? So yun ang bumubuhay sa inyo. Sana lumaki ka na, ano, para makatulong ka sa nanay mo. Mag-pray ka lang, ha? Magdasal ka lang. Mapapanood na, nakabidyo tayo, anak. Okay lang? Okay. Laban lang, nararamdaman kita, ha? Sana tulungan ka ng tatay mo. Kailangan ka ng tatay mo. Anong gusto mong sabihin kay tatay? Mapapanood niya to. Maraming salamat sa inyong tulong po, tatay. Naging mabuti ko sa amin. Maraming salamat po. Sa nanay mo, anong mensahe mo sa nanay mo? Balang araw, mapapanood niya to. Sana po gumaling ka na po, mama. Para may makasama po kami mabuti yung magulang dito rin. Namimiss ko na rin po kasi magulang ko. Di ko na naliyakap. Umiblang, pagmamahal sa kapwa ay hindi matatapos. Kahit ilang pagsubok ang dumating, hindi ka iiwan. Buong puso ang inaalay para sa mahihirap. Kahit anong problema ang dumating, palaging nandyan pa rin. Boss GB Vlogs, ang sandalan, tunay na kaibigan. Simpleng ngiti mo, tunay na ligaya. Luha mong umagos, pupunasan niya. Kahit kapiranggot lang ang kaya, ibibigay pa rin niya. Siksik at tumaapaw na pag-asa ang hatid niya. Boss GB Vlogs, pagmamahal sa kapwa ay hindi matatapos. Kahit ilang pagsubok